Part 10. Kahit si Chino ay napapatingin rin naman ngunit wala namang senyales na makikita sa mukha niya na mag-girl hunt siya dito. Mukha nga lang siyang bored na napapatingin sa mga itinuturo sa kanya ni Ryan or OJ. Ay, ganun. Bakit naman? Curious kong tanong sa dalawa. Ngayon pa lang talaga ako nagtanong tungkol sa kanya o sa kanila. Hindi ko sila kailanman na itatanong kay Ryan o Yvette noon dahil nandun pa rin yung hiya ko sa kanila. Hindi ba naikwento ni Ryan? They got into a fight. Nalaman niya kasi yung mga sinabi niya sa you through chat, pahayag ni Layla. Agad kong sinulyapan ng tingin ang pinsan ko na mukhang nakikipagdebatihan kay Greg tungkol sa hindi ko alam. Hindi ko alam ang tungkol dun, umiiling kong sabi at apologetic na ngumiti. Nakakahiya na rin si Princess noon, sa totoo lang, kwento naman ni Cherry. Tinaas ko ang mga kilay ko para humingi ng explanation tungkol dun. Noong maging okay na si Chino, Princess begged him to choose her. She became obsessed, and parang nabaliw na talaga. Biruin mo, bawat babaeng napapadikit lang kay Chino, inaaway niya for no apparent reason. Umawang ang mga labi ko at hindi makapaniwalang tiningnan si Cherry. Bigla rin kumabog ang dibdib ko. Kung akala ko dati ay malala na si Princess, mas lumala pa pala siya noong umalis ako. At medyo nakaramdam rin ako ng guilt dahil doon. Isama mo na yung awa dahil nagkaganon siya. Ano ang ginawa ni Chino? Tumingin ako sa gawin niya at saktong nakatingin rin naman ito sa akin habang iniinom ang laman ng shot glass niya. Nagalit yata siya noon, ano? Tanong ni Layla kay Cherry. Parang naging mainitan yung ulo ni Chino simula noong naaksidente. Tumanggaw-tango ako sa kanalang tipid na ngumiti sa kanila. Naging mainitan ba ang ulo? Dati naman siyang ganon. O lalo lang rin lumala ngayon. Hindi na ulit namin napag-usapan ang tungkol kay Princess. Kahit na gusto kong magtanong pa ng magtanong tungkol dun, pinili kong huwag na lang dahil hindi ako naging komportable sa nalaman ko. Hindi ko talaga inasahan na magiging ganun siya para sa isang lalaki. Bakit hindi niya nakita yung halaga niya? Bakit mas pinili niyang ibinaba ang sarili niya para lang kay Chino na hindi naman interesado sa kanya umpisa pa lang? May kasalanan rin talaga ako, nakakainis. Nag-ayang magtungo sa may dance floor sina Ryan ngunit hindi ako sumama nang maalala ko sina Terrence. Nag-excuse ako sa mga naiwa and sa table na lalabas muna para tawagan ang kuya ko. Inaya naman ni Ryan at Yusuf si Chino para puntahan yung mga kakilala nila. Paglabas ko sa bar ay agad kong kinuha ang phone ko at nakita ang sandamakmak na missed calls mula kay Terrence. Mukhang kanina pa niya ako sinusubukang tawagan at ni isa sa mga tawag niya ay wala akong nasagot. Sinubukan kong tawagan ang numero niya ngunit nagriring lang iyon. Mahina akong napamura sa hangin dahil baka galit na yun sa akin ngayon dahil muntik ko na talagang makalimutan ang tungkol sa kanila. Nag-type na lang ako ng message at sinabi na nandito na kami sa 7th. Sinabi ko na rin sa text kung nasa ang bar kami para kapag nabasa niya, mapuntahan na lang nila kaagad ako dito. Ilang minuto akong naghintay sa reply niya at tawag ngunit wala akong natanggap. Nang magdesisyon na akong bumalik sa loob ay doon ko sila namataang naglalakad tungo sa gawi ko. Malapad akong napangiti at kumaway sa kanila kahit na alam kong nakita na nila ako. Panay naman ang tingin ng mga kasama niya sa mga babaeng nakakasalubong nila. Sorry for not answering your calls. Naka-silent kasi, paliwanag ko sa kapatid ko na halata ang iritasyon sa akin ngayon. Ikinilawit ko ang kamay ko sa braso niya at inihilig ang ulo sa balikat niya. Akala nga namin, kinalimutan mo na kami, may pagtatampong saad ni Jom. Apologetic akong ngumiti sa kanilang lahat. Inaya ko na rin silang pumasok sa loob. Dadalhin ko muna sana sila sa table ng mga pinsan ko ngunit ni isa sa kanila ay wala na doon. Mas gusto ko na yata dito sa syudad, boss, ani Kuya Ando nang makakuha na kami ng table. Mahina akong tumawa nang makita na sinundan niya ng tingin ng isang babaeng naka-tube top at miniskirt na halos kita na ang puwet. Sinamahan ko sila sa table nila at ako talaga ang pinagastos ni Terrence sa mga inumin. Wala namang problema yun dahil sinabi ko naman noon na ililibre ko sila. At saka, mukhang ito ang naging ganti ni Terrence dahil muntik ko na silang makalimutan. Ilang sandali pa nang makita kami ng mga pawisan kong pinsan at kaibigan. Nakihalubilo na rin sila sa amin dito.
Kahit si Chino ay nagtungo rin dito para lang magpakita sa kanila. Kaagad rin siyang umalis dahil sumama ito dun sa lalaking office mates raw niya. Nasa sabik na tumayo sina Kuya Ando nang mag-aya si Amara sa dance floor. Halata sa kilos ng pinsan ko na medyo may tama na siya. Ako man ay nakakaramdam na ng konting hilo ngunit alam ko na kaya ko pa naman. Sumama na rin ako sa kanila. Pati si Terence ay napilitang sumama dahil sa panghihila sa kanya ni Amara. Naging magulo at maingay kaming lahat sa dance floor. Halatang nag-e-enjoy rin ang mga kaibigan ng kapatid ko dito. Medyo nakakaramdam rin ako ng hiya para kay Amara dahil parang nawalan siya ng hiya at nakuhang soayan si Terence. Kahit moreno ang kulay ng balat ng kapatid ko ay halata pa rin ang pamumulan ng mukha niya. Tumalon ang mga tao sa dance floor kasama ako nang mapalitan ng tugtog. Hinayaan ko ring nakaakbay sa akin si Mateo habang tumatalon sa bawat beat ng tugtog. Ramdam ko na rin ang pawis sa noo ko ngunit hindi ko iyon pinansin. Mabilis akong napatingin sa may gilid ko nang may tamaan akong isang tao. Tumigil ako sa pagtalon kaya napatigil rin si Mateo. Maingat kong inalis ang braso niya sa balikat ko at mukhang wala naman iyon sa kanya. Agad kong nilingan ang taong nataman ko para sana humingi ng paumanhin, ngunit bigla kong nakalimutan ang sasabihin ko nang makita ang gulat niyang histura. Ayla, nauutal at hindi makapaniwalang usual nito sa kabila ng ingay. Tuluyan akong huminto sa paggalaw saka humarap sa kanya sa gitna ng mga taong nakapalibot sa amin. Saglit ko rin tiningnan si Mateo ngunit wala na siya sa pwesto niya. Hi Jared! Tipid akong ngumiti sa kanya lalo na noong maalala ko na pinaasa ko ang lalaking ito ng 2 beses. Yeah hi! Aniya saka gumanti ng ngiti. I never thought I'd see you again. How long has it been? Casual nitong sabi. 4 years, tugon ko at medyo kinabahan dahil may nakita akong emosyon sa mga mata niya na hindi ko moari kung ano. Oh, so it has been 4 years since you left me hanging, ha? Tumawa ito. Lumunok ako at hindi alam kung ano ang isasagot ko doon. Hindi ko inalinta ang mga nagsasayaw na paminsan-minsan akong naitutulak. Nakumpirma ko rin ang emosyon na nakita ko sa kanya. Frustration. Frustrated pa rin siya sa akin hanggang ngayon. Bigla akong napakislat ng isang mainit na palad ang lamapat sa balat ng bewang ko. Mabilis akong lumingon sa likuran nang maramdaman ang pamilyar na presensya at nakita ang bad trip na mukha ni Chino. Magrereklamo na sana ako ngunit hindi ko na ituloy nang hapitin niya ako palapit sa kanya. Sinulyapan ko ng tingin ang lalaking nasa harapan ko. Nakatingin ito sa may bewang ko kung saan naroon ang kamay ni Chino. Ngumiwi ito nang tumingin sa amin. Halata rin ang pandidiri sa mga mata nito. You don't hold your sister like that in public, puna ni Jared sa ngumisi kay Chino. Muli akong napalunok at gusto kong tapikin ang kamay ni Chino para alisin iyon sa may bewang ko ngunit mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak niya doon. Alam kong alam ni Jared ang tungkol sa amin ni Chino dahil kumalat iyon sa buong university noon. Alam rin niyang hindi kami magkapatid, at hindi ko alam kung bakit pa niya nasabi iyon. Siguro dahil nakilala kami ni Chino bilang magkapatid. At ganun pa rin ang tingin ni Jared hanggang ngayon. Well, she is not my sister, Jared, simpleng tugon ni Chino. She is a Velasco and I'm a Fontanilla. Muling ngumiwi si Jared saka umiling. Bumukas ang bibig nito ngunit hindi ko na nagawang marinig ang sasabihin niya ng hila na ako ni Chino palayo sa dance floor. Chino, I'm still talking to Jared. Protesta ko nang mapansin na papalabas na kami ng bar. My head hurts, tipid nitong sabi. Hindi pa rin niya pinapakawala ng bewang ko at nakuha pa niyang ihawak ang isa niyang kamay sa balikat ko. Your head hurts. Medyo may pag-aalalang tanong ko lalo na nang makita ang mga mata niya na bigla na lang lumamlam. Tumanggo lang ito habang naglalakad kami patungo sa sasakyan niya. Pinakawalan niya ako nang makalapit kami saka na pinatunog ang sasakyan niya. Binuksan na rin niya ang pintuan sa harapan para sa akin. Get in. Let's go home before my headache gets worse. Agad kong sinunod ang gusto niya. Bigla ring nawala ng bisa ang iba't ibang klase ng alak na nainom ko. Can you drive? Tanong ko nang makapasok na siya. Because I don't know how to drive. I can. Tumanggaw-tango ako nang paandarin na niya ang sasakyan paalis. Halata rin sa mukha niya na hindi okay ang pakiramdam niya.
Bakit ba bigla na lamang sumakit ang ulo niya? Maayos naman siya kanina, di ba? Isa ba to sa mga side effects ng maaksidente siya? Layong bigla na lamang sasakit ang ulo niya. What triggers your headache? Uses ako. The noise. Or the alcohol you took. Baka sa tinig ko ang pag-aalala para sa kanya. Your present and former suitor caused my headache, Ayla. Seryoso nitong sinabi at malamig akong tinitigan. Sandali akong napanganga sa sagot niyang iyon. You really? Chino. Hindi makapaniwalang sabi ko. Hindi ko na alam kung advantage ko pa bang matatawag ang hindi mo pagiging komportable sa akin, Matabang nitong bulalas habang napapailing pa. You looked so comfortable with them, but not to me. Mariin kong pinaglapat ang mga labi ko para pigilan ang sarili na matawa. Huminga ako ng malalim habang nakatingin sa busanggat niyang mukha. Because I don't like them the way I like you. Ngumiti ako sa kanya nang mabilis itong lumingon sa akin habang nakaawang mga labi. Napansin ko rin ang pamumula ng tenga niya. Maya-maya pa ay sumili ang isang matamis na ngiti sa mga labi nito kasabay ng paghawi niya sa buhok niya pataas. Muli rin niyang itinuon ang paningin sa kalsada. Now, that is a medicine for every ache I have felt. Happy birthday, Ayla. Happy birthday, girl. Mabilis akong lumingon sa likuran dahil sa halos sabay na tinig na bumati sa akin. Malapad akong napangiti nang makita si Cherry at Leila. May pareho pa silang bitbit na regalo para sa akin na kaagad nilang inabot. Thank you, girls. And thanks for coming. Pareho ko silang niyakap. Nag-excuse na rin ako sa mga kausap ko kanina para sila namang dalawa ang ma-entertain ko. Hindi ko na sila naimbitahan noong nagkita-kita kami sa 7th dahil biglaan ang pag-uwi namin ni Chino kaya pinasabi ko na lang ang tungkol dito kay Rian. Where's Rian and Yvette? Iginala ni Cherry ang paningin sa buong paligid. Grabe, ang dami mong mga bisita. Parang debut mo to, Humalaklak ako sa kaumiling. Hindi ko rin alam na ganito pala ang plano nila mommy at daddy. Ang buong akala ko kasi, ay celebrate ko lang dito sa alfresco itong birthday ko kasama ang pamilya at mga kaibigan ko, pero hindi ko inakala na madami rin pala silang inimbitahan. Nandito yung mga kaibigan at workmates ni daddy. Nandito rin yung mga close friends at churchmates ni mommy. The Fontanilla clan were also here, and even the whole Velasco family mom and dad invited the Ortizes too. At okay naman sa akin na makita ang lola ni Chino. Wala na yung ginawa niya sa akin pero syempre, hindi ko pa rin nakakalimutan na minsan niya akong pinagbuhatan ng kamay. The trauma was still there. Hindi rin naman niya tinangkang kausapin ako. She didn't even greeted me. O dahil hindi, umalis ang apo niya sa tabi ko noong dumating sila kaya hindi niya ako kinausap. I don't know. Pero hindi ako nilubayan ni Chino hanggang sa umalis ang pamilyang Ortiz. Kung hindi lang ako tinawag ni Dada, at kung hindi ko siya binawalan at sinabihan na i-entertain niya si Ira, susunod iyon ang susunod sa akin akala siguro niya ay kami na ulit after kasi nung sinabi ko sa kanya kung nag-bar kami, hindi na ako umiwas. Hinayaan ko na lang siyang iparamdam sa akin na gusto pa talaga ulit niya ako. Every weekends lang namin talaga siyang nakakasama sa bahay dahil sa work niya. Hinatid ko si Cherry at Leila sa kung nasaan ang mga pinsan ko na umiinom na. Halos silang lahat ay naka-swimming attire ngayong gabi. Kahit nga yung mga pinsan ko sa side ni Dada ay abala na sa paglangoy ngayon sa pool. Ayla, may pag-aalalang tawag sa akin ni Joseph nang makalapit kami sa table nila. Jared's on his way here. Paimpol pa niyang sinulyapan ng tingin si Chino na nakikipag-usap kay Ira, Amara, at Ryan. Sure, ngumiti ako. Iwan ko muna kayo, ha? Pupuntahan ko lang yung mga kapatid ko. Hindi ko alam kung sino ang nag-invite kay Jared, pero okay lang sa akin kung magpunta siya dito. Barkada siya ng pinsan ko, at hindi lang naman siya ang barkada nila na pumunta dito, layong ibang barkada nila ay umalis na kani-kanina lang. Nang hayaan nila ako ay nagtungo ako sa table kung nasaan ang mga kapatid ko, at ang mga kaibigan namin. Pinabalik ko sila rito para dito sa birthday ko pagkatapos ko silang ilibre sa 7th Street noon kahit na hindi na ako nakapag-palm sa kanila. Kanina pa rin ako palipat-lipat ng table. Ang sakit na nga ng mga paa ko dahil panay ang lakad ko dito. Isama mo pa yung lalamunan ko dahil kailangan kong makipag-usap sa mga bisita na inimbitahan ng mga magulang ko.
Mukhang pagod na pagod ang birthday girl, puna ni Kuya Ando. Umupo ka muna. Oo nga, Lumakad ako tungo kay Doreen sa kahinayla ang bakanteng upuan sa tabi niya para makaupo. Uuwi ba kayo ngayon o bukas na lang rin? Overnight kasi kaming magpipinsan dito. At kung sino man ang gustong magstay, pwede naman. Masyadong mahal ang ibinayad nila mommy at daddy sa lugar na ito. Sayang naman kung hindi masusulit. Noong nalaman ni Dada ang gastos para dito sa birthday ko, nag-offer siyang magbigay kaso hindi rin tinanggap. 4 na taon raw na miss ng mga magulang ko ang birthday ko at gusto nilang bumawi. Uuwi rin kami maya-maya, tugon ni Terence. Maaga pa kaming aalis bukas. Dito muna kayo, parang hindi nyo ako kapatid. Inirapan ko siya. Makakaalis naman kayo ng maaga bukas. Mag-swimming muna tayo. Tiningnan ko si Doreen para humingi ng saklolo na mapapayag ang kuya namin. Alam ko na gusto rin magstay ng mga kaibigan niya. Hindi ko lang alam dito sa lalaking to kung bakit nagmamadali siyang umalis. Pinilit nila siyang lahat hanggang sa pumayag ito sa gusto ko, Leon nga lang ay kailangan kong kausapin ang tatay namin para sasabihin sa kanya na maiiwan sila dito ngayon. Lumakad ako tungo sa table kung nasaan si Dada. Kasama niya ang mga fontanilla sa table at mukhang may nakakatuwang pinag-uusapan. Nandito rin sa table na to ang mga Velasco. And I'm glad they are getting along together. Tawag pansin ko. Tito, tita, ay i-excuse ko po muna saglit si Dada. May sasabihin lang po ako. Tumanggaw silang lahat at ngumiti sa akin. Dinala ko si Dada sa may corner, malapit sa pahabang mesa kung nasaan ang mga iba't ibang klase ng pagkain. What is it, anak? Curious na tanong ni Dada. At base sa hitsura niya, mukhang iniisip niya na sobrang importante nitong sasabihin ko. Kung pwede po sana, maiwan muna sina kuya dito. I still want to bond with them. Nakikiusap na ngumiti ako sa kanya. Oh, Ayla, mahina itong tumawa. I thought it was something very important. Umiling ito saka umakbay sa balikat ko. Of course they can stay here if you want them to stay. Sinulyapan niya ng tingin ang gawin ng table nila kuya. Just don't forget to tell them not to consume too much alcohol. Sure, ngiting-ngiti kong sabi sa kayamakap sa katawan niya. Muli akong bumalik sa table ng mga kapatid ko, habang si Dada naman ay bumalik na rin sa table nila. Sinabi ko kaagad kina Terence na pumayag ang tatay namin, at hindi ko rin kinalimutang sabihin yung pinapasabi niya. At hindi pa man masyadong umiinit ang pangupo ko sa upuan ay may kumalabit na sa balikat ko mula sa may likuran. Paglingon ko ay nakita ko si Joseph, at imbes na sa akin ito nakatingin, sa side profile ni Doreen nakatuon ang mga mata, yes. Mapang-asar ko siyang nginitian nang tumingin ito sa akin. Nandun na si Jared, pahayag nito. Tinanguan ko siya. Siyempre, kailangan kong i-entertain o kausapin man lang kahit saglit ang lahat ng mga bisitang dumalo dito ngayon kahit hindi naman talaga ako ang nag-imbita. Tumayo ako at nagpaalam sa mga kasama ko. Naiwan naman doon si Joseph dahil inaya siyang uminom nila Terence. Umasim naman bigla ang mukha ni Doreen lalo na't doon pamwesto si Joseph sa upuan na nasa tabi niya. Bigla akong kinabahan habang naglalakad palapit sa table kung nasaan si Jared. Naroon rin kasi si Chino Alaric na ngayon ay nakatingin lang sa akin. Tipid ko siyang nginitian ngunit iniwas lang niya ang tingin niya. Happy birthday, bati sa akin ni Jared nang makalapit ako sa kanya. Thank you, and thanks for coming. Hinayla niya ang bakanteng upuan sa tabi nito. May pag-aatubili akong umupo doon at sandaling sinulyapan ng tingin si Chino. Alam kong kahit kausap niya si Amara ay nakikita niya ako sa sulok ng mata niya. At wala naman akong planong magtagal dito. Gusto ko lang siyang makausap saglit dahil may iba pang mga bisita na dumarating ang kailangan kong asikasuhin. For you. Inabot ni Jared sa akin ang isang maliit na paper bag habang nakangiti. Kitang-kita ko rin ang pagsulyap niya ng tingin sa mga taong nasa kabilang banda ng lamesa. Malugod ko yung tinanggap saka nagpasalamat. Saglit kaming nag-usap tungkol sa buhay ko sa probinsya habang ang mga kasama namin ay wala namang pakialam. Kumain ka muna pala, natatawang wika ko dahil hindi ko pa siya inaalok na kumain. Only if you'll come with me. Ngumiti ito, nahihiya ako. Ang dami mong mga bisita. Oh, yeah, sure.
Mabilis akong tumayo habang nakatingin lang sa kanya. Ayokong tingnan ang kasama namin dito, lalo na si Chino dahil kanina ko pa nararamdaman ang mga tingin niya. Sabay kaming naglakad ni Jared tungo sa may table kung nasaan ang mga pagkain. Hindi pa man siya tapos makakuha ay naramdaman ko na ang paglapit ng isang tao sa tabi ko. Hindi ko na rin kailangang hulaan kung sino yun dahil kabisado ko na ang presensya niya. "Mom's looking for you," pahayag ni Chino na walang ngiti ang mukha. Napahinto naman si Jared sa pagkuha ng pagkain saka napatingin sa amin. Ngumisi ito at umiling bago ipagpatuloy ang ginagawa. "Pupuntahan ko siya mamaya," casual kong sabi. "Sasamahan ko muna hindi niya kayang kumuha ng pagkain mag-isa." Pagputol ni Chino sa sinasabi ko na halatang wala na sa mood. Kinagat ko ang inner chick ko at pekeng ngumiti. Mabuti na lamang at nasa may bandang dulo na si Jared. Mukhang hindi naman niya narinig ang sinabi ni Chino dahil may kanta ring tumutugtog dito. "He is my guest, Chino. What's wrong with you?" Kalmado kong tanong sa kasinulyapan ng tingin si Jared. "And what about me?" Matabang nitong tanong saka tumungo sa mismong harapan ko. Kanina pa ako napipikon, I can't make you stay in one place, pero si Jared, nagagawa mong samahan. "Were you only giving me mixed signals again?" "No. Ano na naman ba ang sinasabi mo dyan?" Inis kong tanong. Hindi naman talaga kita maasikaso ng maayos dahil may mga bisita. "Chino, birthday ko. Hindi mo ba naiintindihan yun?" Bahagya akong tumingkayad para silipin si Jared dahil hinarangan ni Chino ang sight ko sa kanya. Nakita kong may kausap itong isang babae na kung hindi ako nagkakamali ay churchmates ni Mommy at mukhang kilala siya. Alam ko. It's just that, ngayon lang rin kita nakasama sa birthday mo. Can't I be alone with you? Kahit sandali lang. Umiling ito sa kahumugot ng isang hininga. "Mom's really looking for you. You should go to their table." Mabilis kong hinawakan ang braso niya para pigilan siya ng akmang aalis na ito. May kasalanan nga siguro ako dahil kusa ko siyang hindi pinapansin ngayon. Kaya rin siguro niya naisip na binibigyan ko na naman siya ng mixed signals. "Let's go to their table together." Kusa kong ikinapit ang kamay ko sa braso niya habang naglalakad. Kahit kinakabahan ay hindi ko na inalintana ang iisipin ng iba kung mayroon man. Lalo na ang mga taong nandito na alam ang naging ugnayan naming dalawa. Bahala na muna sa ngayon ang mga Fontanilla kung ano ang iisipin nila. Taas noo namang lumakad si Chino habang may mayabang nangisi sa mga labi. Napamura ako sa isip ko at napabitaw sa kanya nang ilagay niya ang kamay niya sa may lower back ko tungo sa bewang ko. "I'll make sure that before your birthday ends, you'll be mine again," usual nito. "I'm yours even before my birthday came up," pahayag ko. Mahina itong tumawa. Nang makarating kami sa table kung nasaan si Mommy ay tumaas ang mga kilay nito lalo na nang makita niya ang kamay ni Chino na nasa bewang ko. Kumabog ang dibdib ko dahil dun kaya kaagad kong inalis iyon. Narinig ko ang bahagya niyang pag-ismid pero wala naman siyang sinabi. Tumikim si Mommy at hinawakan ang braso ko saka ngumiti. Iminuwestre niya ang kamay nito sa dalawang babaeng kasama niya. Pamilyar sa akin ang mga mukha nila dahil madalas kong makita ang mga to na kausap ng mga magulang ko sa simbahan noon. "Remember your Tita Linda and her daughter Shelly?" Ani Mommy. "Sure thing, Mom," ngiting-ngiting sabi ko. Lumapit na rin ako sa mag-ina at nakipagbeso. Dalagang-dalaga na talaga tong si Ayla, Carla. Nakagraduate na rin ba siya? Tanong ng kaibigan ni Mommy. "Yes. Kakatapos lang ng graduation niya noong umuwi siya rito," tugon ni Mommy sa kangumiti sa akin. Pareho kaming nanatili ni Chino sa table nila. Magkatabi pa kaming umupo kahit na medyo may takot pa rin akong nararamdaman dahil baka may kung anong mapansin sa amin si Mommy at ang mga kasama namin sa mesa. Si Chino, hindi pa ba mag-aasawa? Nakapaka-successful na niya, pahayag ni Tita Linda sa katiningan si Chino. "Baka wala ka pang nahahanap para sa kanya, Mare, nandito ang anak ko." "Noon pa man gusto na ang anak mo." Pareho silang natawa ni Mommy. At hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya sa sinabi niya o totoo iyon. Nakita ko ang pamumula ng mukha ng anak niya na napatingin pa kay Chino. Bahagya pa nitong siniko ang ina ngunit halatang gustong-gusto naman niya ang sinabi ng nanay niya. "Hay nako, Mare,
Alam mong hindi ako namimili sa kung sino ang dapat magustuhan ng mga anak ko, mungkahi ni Mommy. Kung gusto ni Chino, walang problema sa akin at sa daddy niya. May girlfriend ka na ba? Tanong ni Tita Linda kay Chino. Mom, mahinang awat sa kanya ng anak niya. I couldn't say that I do yet. So, let's just put it simply this way, Tita. I have been in love with this girl for a long time, natatawang tugon naman ng lalaking katabi ko. Napakislat ako sa upuan ko nang maramdaman ang braso niyang umaakbay sa balikat ko. Agad kong tiningnan si Mommy para makita ang reaksyon niya. Napalunok ako at pekeng tumawa para maitago ang takot sa dibdib ko dahil sa bahagyang pagkunot ng noo niya. With whom, Chino? Tanong naman ni Mommy sa kanya. Hindi ko alam kung may ideya siya kaya siya nagtatanong o gusto lang talaga niyang malaman kung kanino. Ni hindi rin ako sigurado kung totoo ba yung ngiti niya o pakitang tao lang dahil may kasama kaming iba. With her, Mom. Marahan nitong tinapik ang balikat ko na parang senyales na ako ang tinutukoy niya. Sa kanya pa rin. Sa kanya lang. Hindi ko inalis ang tingin ko sa nanay ko kaya nakita ako ang pagtango niya sa panganay niyang anak na parang alam na niya kung sinong tinutukoy nito. Hindi na nagtanong pa si Mommy at Tita Linda kay Chino. Mukhang naging sapat na yung isinagot niya para may ba na ang usapan. Wala naman akong nakitang pagtataka o pagdududa kay Tita Linda. Wala sa mukha niya na may ideya siya na ako ang tinutukoy ni Chino. Ngunit si Mommy, alam kong mayroon. Ayaw na lang muna siguro niya yung pagtuunan ng pansin sa ngayon dahil may iba kaming kasama dito sa mesa. Pero kung makakakuha siguro siya ng pagkakataon, alam kong mag-uusisa siya at magtatanong. Mom, puntahan muna namin sina Ryan, biglang palem ni Chino saka na tumayo. And Isla's friends were also there. Pilit akong ngumiti sa mga kasama namin sa mesa at atubiling tumayo. Nagpaalam na rin ako sa kanila. Do you think Mom will accept me as your girlfriend? Wala sa loob na tanong ko habang patungo sa table ng mga pinsan namin. Absolutely, yes. My parents, including my brother, want you for me, baby. Only for me. He showed me his boyish grin and winked at me. Napairap ako habang natatawa sa kanya. Gusto ko sanang menace dahil parang hindi ako parte ng pamilya niya, ngunit hindi ko magawa. Shut up, naiiling kong sinabi. Be with Ira for a while, Chino. Asikasuhin ko muna si Jared. Wala akong sagot na narinig kaya nilingan ko siya. And as usual, halata na naman sa mukha niya na hindi siya sang-ayon sa sinabi ko. Fine, aniya nang malapit na kami sa table ng mga pinsan namin. I'm watching you. Pinaikot ko ang mga mata ko dahil nahimigan ko ang pagbabante sa tono ng boses niya. Ngiting-ngiti akong umupo sa tabi ni Jared. Malapad rin naman itong ngumiti sa akin. Mukhang tapos na rin siyang kumain dahil alak na ang nasa harapan niya. Habang lumalalim ang gabi ay unti-unti na ring nagpapalim ang iba sa mga bisita. Umuwi na rin ang mga Velasco kasama si Dada dahil hindi pwedeng magpuyat si Lola. Ang mga kapatid, kaibigan at pinsan ko na lang ang mandito ngayon kasama ang mga Fontanilla na nasa ibang table. Kasama na rin namin sa table ang mga kapatid ko at ang mga kaibigan. Nagkakasundo-sundo naman silang lahat at nag-uusap-usap. Hinayaan naman ako ni Chino sa tabi ni Jared, ngunit katulad nung sinabi niya ay talagang binabantayan niya ako ng tingin lalo na't pati si Mateo ay kasama na namin dito. Hindi tuloy ako makakilos ng maayos dahil sa paninitig niya sa akin. Ayla, tawag ng isang tinig mula sa likuran. Saglit na tumahimik ang mga kasama ko dito sa mesa, sabay-sabay kaming lumingon at nakita si Mommy na nakangiti. Agad akong tumayo at lumapit sa kanya. Muli kong narinig ang ingay ng mga kasama ko, at naramdaman ko rin ang titig ni Chino sa likuran ko. Yes, May. Tanong ko kahit na medyo may kaba dahil baka ngayon na siya magtanong tungkol doon sa mga sinabi ni Chino sa kanya. Uuwi na raw ang mga tito at tita mo. Sasabay na kami sa kanila, palem nito saka umakbay sa may balikat ko. Just call me or your dad if anything happens here, alright. Sinulyapan pa niya ng tingin si Chino na hindi man lang tumayo para kausapin si Mommy. Sige po, May. Si Dam po pala sasama na rin. Ayaw niyang maiwan, simpleng tugon nito. Tumango na lang ako. Lumakad kami palapit sa table kung nasaan ang mga tito at tita ko na ngayon ay nakatayo na at handa nang umalis.
Nagpaalam na rin sila sa akin kaya nagpasalamat ako at isa-isang humulik sa kanila. Pinuntahan na rin nila ang mga anak nila para siguro magpaalam. Sumama ako sa mga magulang ko tungo sa kung saan nakaparada ang sasakyan. Happy birthday again, anak! I hope you enjoy your party, ani daddy sa kayam-akap sa akin at humulik sa pisngi ko. Mahigpit akong gumanti ng yakap sa kanya at abot langit ang pasasalamat ko para dito sa party na inihanda nila para sa akin. Bago rin pumasok sa sasakyan si Dominic ay humulik ako sa kanya. Nahihiya pa ito kaya kinurot ko ang tagiliran niya kaya natawa siya. Binuksan muna ni daddy ang pintuan para kay mommy bago umikot tungo sa kabilang side para pumasok na rin sa loob. Sabay na lang kayo ni Chino na umuwi bukas, wika ni mommy saka humulik sa noo ko. Bahagyang kumunat ang noo ko at may kakaiba akong naramdaman. Hindi ko alam kung matutuwa ako o ano dahil hindi naman niya talagang sinasabi ang pangalan ng panganay niyang anak kapag ganito. Ang madalas niyang gamiting term ay kapatid or kuya. Pero ba't ngayon? Chino na lang. Okay po, usual ko kahit nahalata ang pagtataka at pagtatanong sa tinig ko. Matamis itong ngumiti sa akin sabay haplos sa pisngi ko. At ubili rin akong ngumiti at nagawa ko pang silipin si daddy mula sa loob. Nakatingin ito sa amin habang nakangiti rin. Bumalik ka na doon. Hihintayin pa namin ang mga tita mo para sabay-sabay na kami sa daan, pahayag pa ni mommy. Enjoy the rest of your party, Ayla. May pag-aalangan akong ngumiti sa katumango. Sinunod ko na rin ang utos niya at naglakad pabalik sa mga kasama ko. Muling nagpaalam sa akin ang mga tito at tita ko nang makasalubong ko sila. At hindi ako malaman kung bakit nabobother ako dahil lang sa binanggit ni mommy ang pangalan ni Chino imbes na kuya o kapatid. Baka wala naman talaga iyon. Baka iyon lang talaga ang nasabi niya kanina. Hindi ko alam. Pero may kakaiba talaga akong naramdaman. Halos magulat ako at saglit na napahinto sa paglakad nang makita ang mga pinsan ko at ang mga kaibigan ni Terence na nakatayo at sumasayaw. Pati sina Cherry at Leila ay sumasayaw na rin. Pare-pareho na ring mga walang suot na pang-itaas ang mga lalaki habang sinasabayan ang isang Spanish song na malakas na tumutugtog ngayon. Ang naiwan na lang na nakaupo sa harapan ng mesa ay sina Terence, Doreen, Mateo, Ira, at Jared. At ang mas lalong ikinagulat ko ay ang makita si Chino Alaric na wala na ring suot na damit habang nakataas ang dalawang kamay sa ere at nabo body roll. Tumatawa pa ito kay Yusuf na kapareho niya ng ginagawa. Halata rin nabasa na ang buhok nito dahil sa pawis. Napalunok ako at naramdaman ang init sa buong mukha ko. Mabilis ko ring inalis ang tingin ko sa kanya kahit na gusto ko siyang panoorin. Hindi ko rin maiwasan na hindi mapamura sa isip dahil sa hiya na naramdaman ko. Lasing na ba siya? Bakit ba siya sumasayaw ngayon? Nagpatuloy ako sa paglakad palapit sa table. Muli akong umupo sa tabi ni Jared. Ayoko na ring panoorin ang mga sumasayaw kahit na ang mga kasama ko dito ay sa kanila nakafocus ang mga tingin nila. Bagay naman ni Chino ang sumasayaw. Ang kaso nga lang ay hindi ko talaga siya kayang tingnan kahit na mukhang nag-e-enjoy lang naman sila at nagkakatuwaan. Ako talaga ang nakakaramdam ng hiya.